hindi ka pa tumigil, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Ang kulit-kulit mo kasi. Ano ba talagang gusto mo mangyari? Maghiwa-hiwalay na muna tayo. Uuwi na muna ako sa probinsya namin. Bakit? Dininervous ka ba? Absuelto na tayo ah. Hindi yun eh. Nakukonsensya kasi ako eh. Pinipigil ko kayo eh. Pero hindi niyo ako pinakinggan. Pagkatapos, pinatay niyo pa! Hindi konsensya yan, Jerry. Takot! Gusto mo bang pasingawin ko yung nervyo sa katawan mo? Ha? Jeffrey, kapag tinuloy mo yan, panibagong kaso na naman yan. Jeffrey! Anong ginagawa ng taong to dito? Kung nalilang niyo hustisya, ako hindi. Ano bang pinagsasabi mo, Rodel? Nasisira na ba ulo mo? Kung may sira ulo rito, kayo yun. Jeffrey, sisira ang ulo natin. Sira pa, ha? Jeffrey! Huwag po! Huwag! Huwag mo akong patayin! Wala akong kasalanan! Alam ko, umalis ka na. Pumunta ka sa lugar na malayo, na hindi ka nila makikita. Baka mamaya, sa'yo pa'y binta ang pangyayaring ito. Sige na. Nandiyan ba si Congressman? Nasa loob. Tuloy ka na. Hi, Rodel. Hi. Kanina ko pa hinihintay ni Congressman ah. Brando, pakisabi nga kay Congressman na andito na si Rodel. Maupo ka muna. Salamat. O Rodel, paano? Maiwan muna kita ha. May aasikasuhin pa kasi ako eh. See ya. Rodel! Magandang araw, Congressman. Siya nga ho pala. Nakikirami ako sa nangyari. Salamat. Halika, di tayo mag-usap. Rodel, maupo ka. Brando, ipagtimpla mo nga kami ng mainom. Rodel, kaya kita pinatawag dahil gusto kong gumanti sa nangyari kay Jeffrey. Gumante? Kanino, Congressman? Kanino pa? Sa mga Lianes. Madaling gawin yon. Pero ang pagbibintangan si Congressman. Sanay na kami sa ganyan. Si Congressman pa. Anong magagawa nila? Huwag ka lang mag-iiwan ng ebidensya. Ang mangyayari sa kanila, puro hinala. Yun naman pala, Congressman eh. Kaya naman pala ni Brandon yung pinapagawa nyo eh. Ba't hindi na siyang pagtrabuhin nyo? Ba't akong tinuturo mo? Papel mo yan ah. Kaya ka sinusweldohan dito. Paano ba to, Congressman? Pinatawag niyo ako rito para makinig sa isang utak dilis. Ano? Ano sabi mo? Brando, tumahimik ka nga.
Kanina pa ako nahihilo sa'yo. Doon ka muna sa labas. At may pag-uusapan kami dito ni Rodel. Pasensya ka na sa utak dilis na yun. Rodel, alam mo naman na ginawa ko ng lahat para maabsuelto ang aking anak sa lahat ng mga kasong sinampa sa kanya. Naniniwala kung walang ibang gagawa nito, kundi ang mga Llanes. Sa unang tingin, ganun na nga, Congressman. Pero kung babalikan yung mga pangyayari, si Rosemary Llanes, ginaas at pinatay. At ang primary suspect ay ang anak niyo si Jeffrey at ang mga barkada niya. Naabsuelto sila. Napatay. Natural lang na mga Llanes ang pagbibintangan nyo. Congressman, mahirap mang aminin. Marami kayong lihim na kaaway. Sino mga taong tinutukoy mo? Katulad ng mga kalaban nyo sa politika. At sa oras. Na may mangyari sa mga Llanes, siguradong sasamantalin nila ang issue para sirain ang pangalan nyo. Anong gusto mong gawin ko? Manahimik na lang ako? At ipagwalang bahala ko na lang ang nangyari kay Jeffrey? Ganun na nga, Congressman. Pero kung may tiwala kayo sa akin, bigyan niyo ako ng konting panahon para i-surveillance sa pamilya Llanes. Rodel, sandali lang. Hoy, Sip-Sip! Masama ang tabas ng dila mo kanina. Eh, sino ba sa atin ang sipsip? Eh, kulang na nga lang, himuri mo pati paan ng amo mo para maging aso ka ng talaga. Tarantado ka! Hindi mo ba ako kilala? Hindi. Boss, hindi talo. Kampi tayo. Kung hindi ko kinuha sa isang buhos, dito, tiyak tutumba kayo.